Kaya eto, itutuloy na natin yung ating usapin patungkol dito sa balita na to. Okay? Ito. Oh, maganda itong ano ay nako. Eto. Oh. Even before the Senate power shift, Alan Peter Cayetano had already acknowledged he was set to be replaced as Senate President after Senator Joel Villanueva shifted support to the Gatchalian bloc. Kumuha tayo ng detalye mula kay Isaiah Mirafuentes live mula sa Senado. Isaiah, anong latest? May alam mo, bago pa man nga maganap ang botohan sa bagong Senate President dito sa Senado, naglabas na ng pahayag si former Senate President, Senator Alan Peter Cayetano, na tinatanggap niya na ng bukal sa loob na mapapalitan na siya ngayong araw. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni Cayetano na kahit hindi na siyang SP, isang karangalan pa rin niya ang maging lingkod bayan. Sinabi rin ni Cayetano na si Senator Joel Villanueva ang nagbigay hudyat sa kanya na buo na ang 13 ng mayorya nang magsabi itong dadalo siya sa special session ngayong araw. At sinabi rin niyang hindi niya na ito kinontra. Sa pagdating naman ni Senator Risa Ontiveros dito sa Senado kanina, confident na siyang buo na ang 13. Number, ma'am? Very hopeful. So makukomplete na yung 13, ma'am? Very hopeful. Back to work. Hindi pa man nagsisimula ang sesyon, agad nang binasag ni Senator Mig Zubiri. Tama sa dyan. Back to work. Ibig sabihin, back to work for Marcos. Kita nyo na, di ba? Yung special session is not really for the senators to work. Kunwari na lang yung ano nila, yung mga ginawa nilang pa CACA, kunwari na lang yun. Ang talagang main reason, kaya pinatawag yung session, special session na yan, is dahil si Villanueva ay bumaligtad na. Ganun tayo lang talaga ng special session. Kaya nga 'di ba tinawag natin yung state-sponsored Senate coup. Ang mga bulong-bulungan, kumpirmadong si Senator Joel Villanueva na nga ang pang-13. We have 13 members already and we will buckle down to work. Yan ang panawagan ng taong bayan, trabaho na kami sa Senado. Panawagan. Dali. Yan, sorry. Ang panawagan na yan ay iisa lang naman eh. Hanapin natin ng mastermind ng flood control issue. At hindi lang yun yung matinding korupsyon sa Pilipinas. Alam mo, nakakahiya kasi. Hindi ko alam kung mga bulag to mga tarantadong mga politiko natin. Hindi nila nakikita na sobrang kurap ang bayan natin. Umaalis naman sila ng Pilipinas, pumupunta naman sila sa ibang bansa. Siguro nakikita naman nila yung difference. Alam mo kasi, sorry pagpasensya nyo na ha. Pag ako talaga nawawalan ako ng gana sa Pilipinas, pag nawawalan ako ng gana sa gobyerno natin, pag sobrang natotoksika na ako, pumupunta ako ng ibang bansa. Kasi di ba, wala naman akong kargo sa buhay. So nakakapag-ipon po tayo. Wala po kasi akong asawa, single. Pag-50 na, single pa. Banat ba 50 ka na? Siyempre, malapit na. August 6 sabay-sabay natin pagdiwang yun. 50 na ako, hayop yan. Hindi, kaya nga, alam mo, ano lang ibig ko sabihin? Pag tayo po pumipiyok pa, 50 na, animal. Pag tayo po ay natotoksikan sa Pilipinas, pumupunta po tayo ng ibang bansa. Tinitingnan natin, ine-enjoy natin, doon tayo nagre-relax. Alam mo, yung mga bansang napuntahan ko po, kasi kasama rin po nung trabaho ko noon, di ba? Hanggang ngayon naman, ako pa po ay manager ng Monka Girls, nagtutur na po kami, iba't ibang bansa. Ilang beses na po ako nakabalik ng Europa, ilang beses na rin ako nakabalik ng Amerika, Canada at kung saan-saan. Isa lang bagay na nare-realize ko eh. Itong huling balik ko sa Europe noon, sinasabi nila bumabagsak na daw ang Europe dahil sa mga kaguluhan. Sa loob-loob ko, ito ba yung sinasabi ninyong bumabagsak? Anong tawag nyo sa amin? Kung ito yung bumabagsak,
na sumusunod pa naman sila sa batas kahit papaano. Paano pa yung sa atin? Dito, yung batas suggestion lang. Yung mga mambabata, sila pa yung babaluktot dun sa batas. Saka nakakita ng ganun. Di ba? Yung gumagawa ng batas, gagawin nila yung sarili nilang batas tapos hindi nila susundin. Saka nakakita nun? Sa bansang Pilipinas. Saan ka nakakita na nakasulat sa Senate rules, ginawa ng mga senador, pero hindi nila sinundod? Saan ka nakakita ng ganun? Dito lang yan, only in the Philippines. Ewan ko kung may mas kurap pa sa Pilipinas, siguro yung tikbo, yung mga bansang walang gobyerno, baka yun ang pinakamas kurap pa. Kasi walang gobyerno. Pero grabe, ang lala ng Pilipinas. Kayo mga OFW, alam nyo yan. Kayong mga migrant workers at kayong mga residente na ng ibang bansa, alam nyo yan kung gaano kakurap sa Pilipinas. Parang walang batas na nag-i-exist. Suggestion lang. Depende kung sino makapangyarihan, siya ang batas. Di ba? Ganun eh. Kaya nga nakakapagtaka itong mga to. Tuwang-tuwa pa itong mga tarantadong to. Para lang, alam mo yun? Dahil naagaw na nila yung leadership. Tapos mangangako pa sila na itutuloy namin ang mga trabaho namin. Pero hindi nila itutuloy yung paghahanap kung sino talaga ang mastermind ng flood control controversy. And take note kasama nila dito yung mga pinklawan at dilawan. Alam mo, sa totoo lang kung siguro si Ninoy ay alam mo yun, makabalik sa mundo na to, I mean makabalik sa Earth, siguro sinermo na niya na si Bam Aquino. Oo. I mean, siguro lang kung ako siguro sasabihin ko, kunwari ako si Ninoy. Eto, with the respect as a matter of fact, ngayon ko nga lang na-appreciate yung, although may mga hindi ako nagustuhan sa ginawa ni Ninoy, pero ngayon ko lang na-appreciate yung pakikipaglaban niya kay Marcos noon. Ay, ganun kahirap ang gipitin ni Marcos Sr. noon. Kaya siguro kung ako si Ninoy, lalapitan ko talaga si Bam Aquino eh. Bibigyan ko ng one time big time na sampal. Kasi sasabihin ko kay Bam Aquino, gaya-gaya ka sa itsura ko para maging senador ka. Kung ano mang gusto mong pangarap mo sa buhay, ginaya mo pa itsura ko. Tapos yung paninindigan ko, hindi mo naman ginaya. Malamang ganun eh. Hindi, kung ako yun. Hindi ko sinasabing gagawin ni Nino yun. Pero kung ako yun. Kaya nga, alam mo, doon ko na nakakita yun eh. At tapos ito pa matindi. Kung siguro si Marcos Sr. naman ang nabuhay sa mundo na ito. Kunwari lang. Kunwari lang si Marcos Sr. ang nabuhay. With all the respect with the Marcos Sr. Siguro kung ako yun, kunwari lang ako si Marcos Sr. Kunwari ako. Lalapitan ko si Marcos. Si BBM, lalapitan ko yun. Bibigyan ko rin ng one time, big time yan. Tapos sasabihin ko sa kanya, alam mo ba yung mga dilaw ang nagpabagsak sa akin? Ang nagpabagsak sa pamilya natin? That it cost me my life? Diba, nagkasakit na siya noon, napunta na siya sa Paway. Hindi, may sakit na naman na siya noon. Pero, siyempre, lalala yun because of what is happening. Pero sigurado ako sasabihin kung ako si BBM, sasabihin ko, bakit yan nakikipagkuntsabahan sa mga dilaw? Alam mo ba sila ang dahilan kung ba't napaalis yung pamilya natin? Tapos na ngayon nakikipagkuntsabahan ka sa kanila. Grabe, no? Ang Pilipino, ang bilis makakalimot, no? Imaginein mo talaga, nakalimutan na nila yung pinaglaban nila noong 1986. Nakakatawa eh. Yung mga lumaban noong 1986, kinalimutan nila sa ngalan ng galit namin kay Duterte. Sa ngalan ng ayaw na namin mabalik si Duterte dito sa Pilipinas o ayaw na namin magkaroon ng isang Duterteng presidente. Kakalimutan na lang namin lahat ng pinaglaban namin noong 1986. Yan ang litanya ng mga pinklawan tsaka dilawan eh. Nakakahiya. Anong klase kayong mamamayang Pilipino? Hahayaan ninyo ang korupsyon.
remember this you Bam Aquino, Kiko Pangilinan, na dati niyong binabatikos ang mga Marcos. Ayaw na ayaw, galit na galit kayo nung pinalibing ni Pangulong Duterte yung si Marcos sa libingan ng mga bayani. Galit na galit kayo nun. Kunti na lang, yurakan yun talaga yung mga Marcos nun, tsaka si Duterte nun, di ba? Tapos, anong ginawa ninyo ngayon? Hinahayaan ninyo si Marcos, nasusundin nyo si Marcos sa kagustuhan niyang wag magkaroon ng flood control hearing. Bakit? Bakit? Hindi ko talaga mag-gets eh. Hindi naman kayo tanga. Ako, naniniwala ako, may konsensya at may utak pa rin yung mga dilaw na nandyan sa Senado. Alam na alam nyo kung sinong mastermind ng flood control issue na yan. Alam na alam ninyo kung sino may susi at may hawak ng para ma-reveal kung sino yung mga na mastermind ng corruption sa Pilipinas. Pero dahil sa whatever reason, hindi ko alam talaga eh. For whatever reason, dyan na lang kayo sa Marcos block at sumusunod kayo ngayon kay Marcos. Hindi ko magets eh. Ano yun? May pera ba kayo natatanggap? I don't think so. Honestly, I don't think so. O baka naman may kaso kayo, kasama kayo doon sa mga nabigyan. But I doubt. I doubt din. Ngayon ko kay Kiko kasi hindi malinaw yung yung picture na nilabas ng mga Marines eh. Hindi ko alam kung ano relevance nun, pero ang balita ko, pinakita yung picture na parang ang tumutulong na helicopter ata ay yung kay Zaldico. Parang gano'n, no? So, ibig sabihin, sinasabi nung mga Marines na isa sa mga nakinabang ng tulong ni Zaldico ay si Kiko Pangilinan. Parang gano'n ang sinasabi nila. I'm not sure kung yung ba ang pinupunto kasi medyo, minsan kasi pag nagpipress ko, pumapasok, dapat may yung moderator, pagka hindi pa tapos yung isa na nagsisiwalat na isang bagay, patapusin nyo muna yung kwento. Minsan kasi napapatigil dahil may mga pumapasok na mga tanong na minsan lilipat na sa... Alam mo, naintindihan ko yan eh. Kahit kami sa Banateros, pag nag-i-interview, noong una medyo magulo. Kasi may kanya-kanya kaming gustong itanong doon sa host na minsan sabay-sabay. May tinanong ako, hindi pa tapos, hindi pa na-follow up yung topic na yon, biglang tatalo na. Kaya noon, sinabihan ko na yung grupo ko, sundanin natin yung per topic. Pag ito yung pinag-uusapan, ito muna yung pag-uusapan. Huwag muna tayong lilipat. Kasi patapusin natin yung isang topic na yon lahat. So ganun, hanggang eventually, naayos na. Tumahimik na yung mga naglilipat-lipat ng ibang topic. Sinusundan na nila ngayon yung topic na yun. Dapat ganun. Nung nakaraang press con, parang excited lahat magtanong sa mga Marines eh. To the point na parang ang dating na nalalagpasan yung iba. So hindi tuloy nakukumpleto yung kwento ng mga Marines. Sana po yung mga sa susunod pa, kumpletuhin natin yung kanilang kwento. Number 13, sir. Senator Joel is with us. Okay. So what's your reaction? Kailan niyo nakuha, sir? Secret. Samantala, ayon kay Senator Cayetano, hindi man siya ang kasalukuyang Senate President, tuloy pa rin daw ang kanyang paglaban sa pag-iimbestiga kaugnay sa flood control scam. May nagpapatuloy nga dito sa ngayon sa Senado ang sesyon para naman sa Committee on Appointments at merong 4 na senador mula sa Cayetano Block na kasalukuyang minority ang nasa loob ngayon ng session hall. Yan ay sina Senator Rodante Marcoleta, Senator Loren Legarda, Senator Amy Marcos at si Senator Bongo. May kanina nung dumating si Senator Amy Marcos, agad natin siyang sinalubong at naitanong natin din sa kanya kung ano ang kanyang reaksyon kaugnay nga sa pagbagong liderato dito sa Senado. Ang isang maikling sagot lamang ni Senator Amy Marcos ay it's okay.
Samantala, si Senator Loren Legarda rin ay nakausap na rin natin kanina. Ang sinasabi niya, kinongratulate niya itong mga bagong liderato ng Senado at bukal din sa loob niyang ipasa ang posisyong Senate President Pro Tempore kay Senator Tito Soto na siyang papalit kay Legarda. May. Isaiah, ano ang reaksyon ni Senator Cayetano sa kanyang mga kasama sa Senado, particularly Senator Joel Villanueva? May bahagi nung kanyang Facebook post, no, sinabi niya na hindi masama ang kanyang loob, wala siyang galit sa kanyang mga kasamahan dito sa Senado na masasabi natin sila nga yung mga nagdesisyong palitan siya bilang Senate President. Kasama na nga dyan ang dating kasamahan niya sa mayorya na Cayetano Block na si Senator Joel Villanueva. Ang sinasabi niya, walang sama ng loob, ang kanyang posisyon bilang Senate President ay hindi forever, kundi pwede nga siyang palitan anumang oras. Mike. Inaasahan pa ba natin na darating ang ibang miyembro ng Cayetano Block? May hanggang sa mga oras na ito, no, nagpapatuloy nga ngayon sa loob ng session hall yung sesyon para nga sa commission on appointments. Sa ngayon, wala tayong nakikitang dagdag dun sa 4 na mula sa minority block. Pero mamayang alas 3, may inaasahan pa tayong susunod na sesyon dito sa Senado, which is ito yung regarding nga dun sa anti-political dynasty na naipasad sa Kamara at nailipat na dito sa Senado. Hopefully, we are hopeful, no, na meron pa tayong ibang mga senador o dagdag na senador na makikita. Pero as of now, May, wala tayong impormasyon na nakukuha mula sa kanila kung darating sila ngayon sa Senado. May. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes, live mula sa Senado. Political analyst Dr. Froilan Calilong welcomes Senator Alan Peter Cayetano's move to concede the Senate presidency to the new majority bloc. On BNC's memo, he said impeachment proceedings would have grinded to a halt had the impasse not been resolved, citing the absence of a presiding officer. We need to have a decisive and a clear-cut manifestation kung sino talaga yung ating Senate President, because the Senate President will definitely be the presiding officer, no? Especially na ang ating isasalang sa impeachment court right now is a sitting Vice President and not a President. No? Kasi kung Presidente yan, it's the Supreme Court Chief Justice. No? So it's really the Senate President that will have to have the final call of this. Ayun. Ayan. Sorry, Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan,
Sa harap ng